Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back nga pala dito sa channel ko. Pinalitan ko na ng pamagat ang channel ko, mga boss. Pinamagatan kong The Breeders Channel. At ipagpatuloy natin ang kwento ko sa inbreeding na karaniwan ginagawa ng mga breeder para makapagpalabas ng manok na magagaling at super lakas ang palo. Pero bago ako magpatuloy, mga boss, nais kong magpasalamat sa lahat ng viewers at sa mga nag-subscribe sa channel ko. Sa mga silent viewers, maraming salamat po. Sana naman mag-subscribe kayo nang sa ganon manotify kayo lagi sa bagong videos ko tungkol sa manok at baboy na base po sa aking experience ko sa pagbibreed at paglaban ko sa kanila. At once again, hindi ako nagmamarunong talaga dito, base lang talaga po sa experience ko, mga boss. At nais ko rin makabuo tayo ng sarili nating linyada na pangtapat sa mga manok ng mga mayayaman. Kumbaga, kailangan ang breed natin may epekto din sa kanila, na makapagtanong sila na kaninong manok yan. Kahit backyard lang tayo, napakahalaga niyan. Kasi napakamahal na ng mga manok ng ibang breeder ngayon. Kung iisipin natin, pare-parehas lang yan. Maybe nagkatalo lang tayo sa pagpapalaki. Dahil kadalasan sa ating backyard, wala tayong malawak na range area. Sa nutrisyon, parehas lang din naman kasi makaka-afford man tayo makabili ng masasarap na pagkain para sa kanila. Kasi ang nutrisyon kasi ang isa ding pinaka-fundamentals dito sa breeding at sa pagpapalaki ng mga manok panabong natin. Kasi pag naka-range yung manok, mga boss, mas malaki talaga ang lungs nila. Kaya pag naka-range, talagang lamang sila dahil nadadagdagan ang tibay at bilis ng mga manok panabong, lalo na sa tinatawag na athleticism. Talo tayo kung magka-drag fight. Madaling pumiyok yung mga manok na lumaki lang sa backyard kumpara sa naka-range. Kumbaga, sa stagan ang labanan, talagang madidihado tayo pag magka-drag fight. Sa cut derby naman, it's another story din. At dapat din na pagpapasok tayo sa breeding, dapat buo ang loob natin. Kasi hindi biro ang gastos dito. Yun nga, napakaraming ang reject, maraming tapon dito. Kaya huwag tayo gaya-gaya, huwag susunod sa uso, lalo na sa kulay. Dapat regardless of kulay yung pagbibreed natin, nang sa ganun may sarili tayong signature na kulay at bloodline. Iwasan mangulikta talaga, mga boss, ng iba't ibang line. Ang pagiging, dahil dyan nagsisimula na magiging chapsoy yung mga alaga natin kung nangungulikta tayo ng iba't ibang line at hindi natin ma-observe ang proper crossing and blending nila. Magiging chapsoy sila. Maganda hanggang 3 line lang talaga. At dyan ka maglalaro lang sa mga linyada na lang. O kung meron na kayong bloodline na subok, di mas maganda. Yan na lang paglalaruin, mga boss. Yung nutrisyon at saka health lang nila ang i-maintain natin talaga para magiging super ang labas. Nangyari na sa akin yan before, way back 2010. Ang ganda na ng winning record ko sa area ko, sa area namin. Ginawa ko lang talaga ang hanap buhay, ang hackfight, hindi sa pagmamayabang, mga boss, dahil advantage ako. Dahil nga
sa mga material ko nga nakuha sa mga iba't ibang breeder kagaya nila Sir Nicky Uy Pitching at late Mayor Juancho Aguirre. So nagiging matibay yung mga palabas ko, maganda ang pundasyon nila, maganda ang bloodline, so maganda din ang cutting tsaka fighting style nila. So lamang ako sa panalo, although hindi naman natin sinasabi dito 100% talaga. So kung 75% of winning, napakataas na niyan mga boss, napakataas na talaga niyan. 60% na sa ibang breeder, happy na sila dyan. 50-50, kailangan i-improve pa natin. Huwag lang 35% o kaya 25-30, nako, palagi tayong ano niyan, palaging walang laman ang bulsa natin yan mga boss. Yan talaga ang totoo. Yun nga, balik tayo sa mga nakuha ng bloodline kay nila Mayor Juancho Aguirre at Sir Nicky Uy Pitching na nagiging chapsuy. Dahil kalaunan naging chapsuy na kasi hindi ko talaga natutukan ang breeding kasi mas pina-priority ko na yung sa gambling side. More on hawk fights na ako. Kahit saang hawk fight ng mga barangay, andun na ako. Kahit hindi pa tama yung edad ng mga manok, inilalaban ko. Yun, ang masakla pa, tatalunin na lang ako ng ordinaryong magmamanok nung nagiging chapsuy ng mga alaga ko. Bakit nagiging chapsuy? Yun nga, napabayaan ko ang breeding dahil nag-focus ako sa laban. Na-addict na, kumbaga. At ang breeding, instead of ilalock-in mo, kumbaga, ilalagay mo sa breeding yard, pinakawalan ko yung mga babae tsaka yung pullets. Yun yung pagkakamali ko, na pinakawalan ko sila, di ko na matrace kung sino ang tatay. In short, iniisip ko lang na magkasisiw, mag-itlog lang sila at ipisa nila, hinhats. So yun lang ang inisip ko, at yung sisiw papalakihin ko. Hindi ko na binabalyo kung sinong tatay. Wala na, hindi na matibay ang bloodline kasi hindi na tama yung crossing tsaka blending. Simula na ng pagbagsak ng mga bloodline ko, simula na ng downfall at deterioration, at wala natin, matatawag na nating chapsuy. Sa breeding kasi mga boss, wala talagang shortcut dito. It's a process. It takes years. Napakahalaga ng lock-in breeding. Hindi lock-in breeding meaning talaga sila. Kung flock meeting kayo, dyan sila, kung sinong papa, i-record natin markings, pagpisa, yun, para matrace talaga natin. Very important yung recordings tsaka markings. Kailangan talaga may diary tayo para maiwasan ang pagkakamali. Kung baka gusto nating parang perfect sila sa fighting style, kasi malaga ang taon dito. Magbibilang tayo ng taon. Pag magkamali tayo sa taon na ito, nako, mag-recover ka next year. Kumbaga, pag hindi na lock-in, mawawala na yung mga, hindi na sila gaano ka-game yung mga manok natin kung sino-sino na lang, pinakawalan na lang natin. So, hindi din tayo mag-look after that, na mag-breed tayo with color. Yung kumbaga sunog tayo sa uso ba, yung lemon hackle, that's big no. Pedigree talaga ang natin dito, i-upgrade yung pedigree, yung iti-trace talaga natin sa roster natin. Yan yung most fundamental sa breeding.
kagaya ng successful breeder and fighter na si Sir Nini Abilio, he maintained his 2 to 6 line. It's hard to beat talaga sa mga line ni Sir Nini kung makikita natin sa mga labanan. Nakita ko talaga nung nag-back-to-back champion sila sa Chinese Derby kasi malapit lang dito sa amin yung sabungan. Nag-champion din sila back-to-back sa araw ng Davao at nakuha din nila ang World Slasher and other prestigious event kasi pedigree yung sinusundan ni Sir Nini Abilio. Huwag tayo mag-inganyo sa kulay. Lagi nating gusto pungkan, yellow leg, white streamers. That's typical commercial line. As a fighter, we have to choose the blood with brain, power, speed, and gymnast. Remember, our aim is to beat the sweater-looking roosters. Sabong, mga boss, is beautiful because no one will dominate each year. Kung mapapansin natin, iba't iba ang mag-champion every year. No one will dominate talaga. Anyone have a chance. Kumbaga, mga boss, ikaw, ako, may tsansa. Napakahalaga talaga. Maganda na ang papremyo ngayon, lalo na sa WPC. Naku, maliit lang yung patmani, tapos ang laki ng guaranteed. Huwag kang magpapako, mga boss. Hindi tayo magpapako sa baba. Dapat magpursigi tayo na lumaban taon-taon para masubukan natin ang ating sariling warrior na palabas. The game foul breeding, mga boss, is a never-ending process. At higpitan lang talaga natin ang criteria natin bago natin i-lock and load yan sa breeding pen. Yung mga katangian na akma sa mga mabibigat na labanan ngayon, and i-maintain natin yan at i-select ang mga stag at pullets na na-produce nila this year. Kasi yan ang gagamitin natin for next year. Yung talagang magagaling at malalakas at walang pintas, mga wheel balance regardless of color, and ibalik natin yan sa magulang while i-breed din natin ng sila mga boss. Sila na lang, kumbaga highly inbreed na talaga sa kumbaga pinag-iisa-isa natin lahat ng bloodline nang sa ganun makapag-produce tayo ng sariling atin. Kasi yan talaga ang ginagawa ng mga breeder. Kaya nakabuo sila ng ganyan. Ginagawa nila yan. It's a long process. Pinaghirapan din nila yan. Kaya hindi tayo magtataka na mahal din ang binta nila. Kasi ilang taon nilang pinaghirapan yan. Ang Firebird, ilang taon na yan. Nako, maliit pa ako, Firebird na yan. So hanggang ngayon, andyan pa rin. At doon mo makikita ang lakas at husay talaga, mga boss, sa inbreeding. Kasi kumbaga pinag-iipon-ipon na blood. Kailangan lang natin talagang tandaan, mga boss, na ang virtue natin talaga dito sa breeding is patience. In all aspect, mga boss, i-apply natin yan. Kasi wala talagang shortcut dito sa breeding. At mga boss, itong tandaan nyo based sa based sa observation ko, sa experience ko sa pagbibreed ng gimpal, mga boss, masasabi ko talaga na breeding of gimpal is an art of the breeder, not a science. Hindi talaga ako naniniwala na science kasi yan mabibili na natin lahat sa sa marami nang nagbibinta ng feeds, gamot, vaccination. So hindi na ako naniniwala na science. So isang abilidad talaga sa breeder na makapag-produce ng magagaling at matitibay na mga manok panabong. Kasi yun nga, magaling siyang may sense of siya, na magaling siyang kumilatis na ito, magtapon ito ng magagandang mga anak at matitibay na
mga matatapang at mga malulusog ng dahil sa suplemento natin mga boss. So tayo na talaga mga boss, nasa kamay talaga natin. At kumbaga wag din natin guluhin ang isip natin kasi parang nasa yard nyo na talaga kung nagmanok na kayo. Puwera lang sa hindi pa nagmanok. Dapat mag-search talaga kayo na kung sino yung may mga matitibay na bloodline. Doon kayo mag-umpisa. Itanong mo sa breeder kung saan ito maganda i-blend. So, yan talaga ang importante mga boss kasi mahigpit na talaga ang labanan ngayon. Lahat magagaling na. Kahit backyard, hindi ang magdadala ng manok sa bungan kung hindi magaling. Dapat meron ding mga kumbaga ibubuga. So, wala nang dito mga boss. So lahat tayo may tsansa sa ginpaul. Noon, yung mga mayayaman lang yung mahirap nating talunin kasi matitibay yung bloodline nila. Kasi yung sa atin chapsoy, ngayon nagkaalat na. Posible na sa yard nyo na mga boss pero hindi nyo lang alam kung ano ang dapat gawin, kung paano kayo kumilatis at saan maganda i-blend yan. Yan mga boss, napaka-importante talaga na meron tayong abilidad sa mga ganyan. At nang sa ganun, magiging competitive yung mga palabas natin at kumbaga may epekto talaga doon sa manok ng mga mayayaman mga boss. Kumbaga hindi tayo kakabahan na magpunta sa bungan dahil may ibubuga ang manok natin. Mga boss, kung mapapansin nyo, yung broodcock ko is blue legs, tsaka may 3 blue legs na hens dito. Kapatid niya to, bina-brother sister meeting ko sila. At itong white pit naman na hens, ito yung old line ko na tinatawag ko na Pacquiao line kasi super angat ito at saka magaling mamaa. Mayroong isang bulik dito na hindi pa kumpleto, throwback ito, kaya ginamit ko, papasukan ko ng hats nang sa ganun magiging kumpleto din yung fighting style nila, yung style nila talaga sa pakikipaglaban. So mga boss, inbreeding talaga ang ginagamit ko. Kung mapapansin nyo, high station pa rin sila kasi well selected every year. At yan ang kagandahan sa inbreeding mga boss. Kaya huwag kayong magdadalawang isip mga boss na i-inbreed yung mga alaga nyo nang sa ganun makapag-produce tayo ng magagaling at hindi chapsoy yung mga palabas natin mga boss kasi pinag-ipon-ipon natin ang mga bloodlines na nasa yard na natin mga boss. Yan ang pinaka-importante mga boss at yan din ang mga sikreto ng breeder. Palagi talaga nilang ginagawa yan mga boss. That's all mga boss. Maraming salamat po sa panonood.